Walang kawenta-wenta. Kumalabog ang boses ni Doña Elena sa buong kusina, halos basagin ang pader na niluma na ng panahon. Nagkalat sa sahig ang pinagbalatan ng gulay at pinagkainan. Nakayuko si Celeste, abala sa pagpupunas ng matigas na taba mula sa huling hapunan. Ang bawat salita ng biyenan ay parang latigo na humahampas sa likod niya, mas masakit pa sa anumang bugbog. Hindi ka ba marunong maglinis? Tingnan mo ang bahay. Mas madumi pa sa kulungan ng baboy. Hindi ka ba talaga tinuruan ng nanay mo ng kahit anong gawaing bahay, ha? Napasimangot si Selly. Hindi siya sumagot. Sanay na siya. Araw-araw, ganito ang umaga, tanghali at gabi. Siya ang gumigising bago sumikat ang araw para maghanda ng almusal, maglinis ng bahay, maglaba at maging tagapagsilbi ng buong pamilya Ramos. Para siyang isang multo sa sarili niyang tahanan na kinikilala lang kapag may ipinapagawa o kapag may gustong sigawan. At nasaan ang anak mo, ha? Baka mamaya, gumagawa na naman ng kung ano-anong kalokohan, dagdag pa ni Doña Elena. Nanginginig ang kamay ni Selly. Hindi niya matanggap na idadamay pati ang anak niya. Mama Elena, nasa silid po si Luna. Hindi po siya gumagawa ng masama. Bakit, ipagtatanggol mo pa ang anak mong ugaling kalso? Mana sayo. Napayuko na lang si Selly, pinipigilang bumalik ang luha. Ilang taon na siyang ganoon. Nagtatrabaho bilang isang katulong na walang sweldo, walang pahinga at walang respeto. Ang pag-aasawa niya kay Marco ay hindi nagdulot ng pag-ibig, kundi pagkaalipin. Kinabukasan, isang pangyayari ang tuluyang sumira sa huling piraso ng pag-asa sa dibdib ni Selly. Ah! Mama! Mama Lena! Umalingaw-ngaw ang sigaw ni Sofia, ang anak ng bayaw ni Selly, sa buong bahay. Nanggaling sa kusina ang boses. Nagmamadaling tumakbo si Selly, at natagpuan niya si Sofia na nakaupo sa sahig, umiiyak, at hawak ang kanyang bisig na namumula dahil sa mainit na kape na natapon. Ano nang nangyari? Sigaw ni Doña Elena, nakalalabas lang ng silid, kasunod si Marco at ang asawa niyang si Aling Susan. Si Atseli po. Tinulak po niya ako. Kaya po natapon ang kape, sumbong ni Sofia, na umiiyak at nakaturo kay Selly. Nanlaki ang mga mata ni Selly. Hindi po. Hindi ko po siya tinulak. Naaksidente po siya. Kinuha niya po yung kape sa mesa. Sinungaling! Kita nang namumula ang braso ng bata, hahalikan mo na naman ng apoy ang anak ko, singhal ni Doña Elena, sabay lapit at hinila ang buhok ni Selly. Ang sama-sama mo. Hayop ka. Wala kang kwentang ina. Pati inosenteng bata, sasaktan mo. Mama Lena, hindi po. Maniwala po kayo sa akin. Sigaw ni Selly, umiiyak. Ramdam niya ang sakit sa anit at ang hapdi sa puso. Tama na yan, ma. Sigaw ni Marco, pero hindi niya nilapitan si Selly. Nanatili siyang nakatayo, nakatingin sa kanilang dalawa, walang ginagawa. Ang mga mata niya ay walang emosyon, parang hindi siya ang asawa ni Selly. Hiyawan ang mga kapitbahay na nagtipon sa labas. Maraming bulungan, kawawa naman si Sofia, grabe talaga si Selly, masama ang ugali ng babaeng iyan. Ang mga mata nila ay nakatingin kay Selly na parang kriminal, parang demonyo. Hindi na niya kayang tignan ang kanilang mga mata, ang mga mapanghusgang tingin na parang sumisira sa kaluluwa niya. Kinabukasan, sa paaralan, mas ramdam ang bigat ng sumbat. Mama, ayaw po akong lapitan ng mga kaibigan ko, malungkot na sambit ni Luna, habang nakakapit sa lailayan ng damit ni Selly. Sabi po nila, masama raw po kayo. May apoy daw po ang kamay ninyo. Naramdaman ni Selly ang isang butil ng luha na pumatak sa kanyang kamay. Hindi siya ang masama. Hindi siya ang demonyo. Pero bakit siya ang nagdurusa? Bakit pati ang anak niya nadadamay? Ang sakit ay humaplo sa bawat ugat ng kanyang katawan. Niyakap niya si Luna ng mahigpit. Hindi totoo yan, anak. Hindi masama ang mama mo. Hayaan mo sila. Nang gabing iyon, hindi na nakatulog si Selly. Ang hapdi ng puso niya ay mas masakit pa sa sugat. Pinilit niyang magtimpi, pero sa loob-loob niya, pakiramdam niya ay sasabog na siya. Bumaba siya sa sala para kumuha ng tubig. Naririnig niya ang boses ni Marco na kausap ang isang babae sa telepono. Sandy. Sabi na nga ba, ikaw ang para sa akin. Wala iyang si Selly. Natigilan si Selly.
Pamilyar ang pangalan. Sandy. Attorney. Cassandra Alcantara, ang mayaman at makapangyarihang abogado na lagi nilang nakikita sa Z. Kaya nga, magusto ko nang hiwalayan si Sally. Tutulungan mo ako, di ba? Si Cassandra ang magbibigay sa atin ng magandang buhay. Nanlumo si Sally. Hindi lang pala pambubugbog ng damdamin ang sinasapit niya sa pamilyang ito. May iba na pala si Marco. Ang huling piraso ng pag-asa niya sa kanilang kasal ay unti-unting nadurog. Umakyat siya sa silid, lumuluha ng tahimik. Pakiramdam niya ay wala na siyang pagpipilian, wala nang mapupuntahan. Habang nakaupo sa malamig na sahig, sa isang sulok ng silid, ay naramdaman siyang kakaiba sa bulsa ng kanyang lumang palda. Isang sobre. Lumang sulat. Binuksan niya. Isang kopya ng petition for annulment na nakalagay sa pangalan niya. Ang pirma ni Marco ay nasa ibaba. Noon pa pala, planado na ang lahat. Plano nilang tanggalin siya sa buhay nila at makuha ang lahat. May biglang nag-vibrate sa tabi niya. Ang lumang cellphone niya. Isang text message mula sa isang unknown number. May pag-asa pa. Bukas, magsisimula ang bagong buhay mo. Pumunta ka sa Manila Grand Towers. Napatingin si Sally sa labas ng bintana. Dilim, ngunit sa puso niya, isang munting kislap ang nagsimulang sumiklab. Isang apoy na matagal nang natulog. Kinabukasan, maaga pa lang ay bumangon na si Sally. Magulo ang isip niya. Ang mensahe kagabi ay tila isang panaginip, ngunit ang kopya ng annulment petition sa kanyang kamay ay totoo, masakit na totoo. Tinitigan niya ang natutulog na si Luna, ang kaisa-isang dahilan para lumaban siya. Para sa iyo, anak, bulong niya, habang malumanay na hinaplos ang buhok ng bata. Lihim siyang lumabas ng bahay bago pa man magising ang pamilya Ramos. Bitbit ang lumang shoulder bag at suot ang pinakamalinis niyang damit, naglakad siya patungo sa sakayan. Ramdam niya ang puyat at kaba. Hindi niya alam kung saan siya pupunta, kung sino ang nagpadala ng mensahe. Pero kailangan niyang subukan. Ito na siguro ang tanging pag-asa niya. Nang makarating siya sa Manila Grand Towers, halos manlumo si Sally. Sobrang taas ng gusali, salamin ang buong labas. Ang mga taong palabas-masok ay mukhang propesyonal, mayayaman. Ang mga sasakyang bumababa ay puro mararangyang modelo. Pakiramdam niya ay isa siyang dumi sa isang makintab na sahig. Nahihiya siya sa suot niya, sa mukha niyang walang kulay. Gusto niyang tumalikod at umuwi. Pero nakita niya sa isang sulok ng isip niya ang mukha ni Luna, ang mga mata nitong puno ng lungkot. Hindi pwede. Kailangan niyang lumaban. Pumunta siya sa reception area at nagtanong. May interview po ako, sabi niya, halos hindi marinig ang sarili. Pangalan po, tanong ng receptionist, na tiningnan siya mula ulo hanggang paa. Celeste Ramos po. Est? Sally po, sagot niya, namumula ang pisngi. Ilang sandali pa, inihatid siya sa isang conference room. Nanginginig ang mga kamay niya habang naghihintay. Ilang minuto lang, bumukas ang pinto. Pumasok ang isang matangkad at matipunong lalaki, nakasuot ng mamahaling suit. May bitbit siyang folder at may ngiti sa labi. Magandang umaga, Gile Ramos. I'm Gino Valderrama. Thank you for coming, sabi niya. Ang boses niya ay malalim, kalmado at may otoridad. Nagitla si Sally. Hindi niya inaasahan na mismong ang Sisi ang mag-i-interview sa kanya. Magandang umaga po, sir, halos pabulong niya. Umupo si Gino sa tapat niya. I received your resume. It's quite interesting. Tiningnan niya si Sally ng mataman. Hindi mapanghusga, kundi nag-iisip. Tell me, Diaz Ramos, Belvi, are you applying for an executive assistant position, given your unique employment history? Nag-aalangan si Sally. Gusto niyang magsinungaling, pero may kung anong nagsasabi sa kanya na maging tapat. Sir, sa totoo lang po, matagal na po akong hindi nagtatrabaho. Wala po akong karanasan sa opisina. Pero, kailangan ko po talagang magtrabaho. Gusto ko pong patunayan sa sarili ko at sa anak ko na kaya ko. Na hindi po ako walang kwenta. Napansin niya ang pagbabago sa ekspresyon ni Gino. May awa sa mga mata nito, ngunit hindi ito pagkaawa na nakakahiyang tignan. Para itong pag-unawa. I understand, sagot ni Gino.
Alam kong hindi madali ang sitwasyon mo. Tumingin siya sa mga mata ni Selly. Ang mahalaga ay ang determinasyon at kakayahang matuto. Naniniwala ako na bawat tao ay may potensyal. Nagpatuloy ang interview. Hindi nagtanong si Gino ng mga karaniwang tanong. Tinanong niya si Selly tungkol sa mga pangarap niya, sa mga bagay na gusto niyang matutunan, sa mga pagsubok na naranasan niya. Kahit sa maikling oras na iyon, pakiramdam ni Selly ay may nakikinig sa kanya, na may nakakakita sa kanya bilang isang tao, hindi lang isang katulong. Ramos, may tiwala ako sa kakayahan mo, sabi ni Gino sa huli. I'll give you chance. Halos mapaiyak si Selly. Salamat po, sir. Marami pong salamat. Nang makalabas siya sa gusali, pakiramdam niya ay nabunutan siya ng tinik sa dibdib. Isang kakaibang pakiramdam ng pag-asa ang bumalot sa kanya. Naglakad siya pabalik sa sakayan nang may ngiti sa labi. Pagdating niya sa bahay, sinalubong siya ng nakasimangot na mukha ni Doña Elena. Saan ka galing, ha? Bakit hindi ka nagpaalam? Akala mo kung sino ka na para umalis ng basta-basta? May trabaho na po ako, diretso niyang sagot, na ikinagulat ng biyenan. Dito po ako magtatrabaho sa Manila Grand Towers. Nanlaki ang mga mata ni Doña Elena. Anong? Ikaw? Magtatrabaho sa ganoong kalaking kumpanya? Nasisiraan ka na ba? Sino naman ang tatanggap sa'yo, ha? Sigurado akong kalokohan yan. Huwag mo kaming lokohin. Totoo po, Mama Elena. Tanggap na po ako, pagtatanggol ni Selly. Lumabas si Marco, nakita ang eksena. Ano na naman yan, Selly? Nagpapantasya ka na naman. Umayos ka nga. Hindi na pinansin ni Selly ang mga pambubuska nila. Sa unang pagkakataon, pakiramdam niya ay may kontrol siya sa kanyang buhay. Sa unang pagkakataon, hindi na siya natakot sa kanilang mga salita. Pumasok siya sa silid, niyakap si Luna, at binulong, may pag-asa na tayo, anak. Nang gabing iyon, hindi mapakali si Selly. Isang bagong mundo ang naghihintay sa kanya. Ngunit sa likod ng pag-asa, may nararamdaman pa rin siyang kaba at pagdududa. Kaya ba niya? Matutuloy ba ang lahat ng ito? Bumangon siya at tumingin sa salamin. Ang dating mukha niya ay puno ng pagod at kalungkutan. Ngayon, may munting kislap sa mga mata niya. Hinawakan niya ang kanyang pisngi. Hindi na ako ang dating Selly. Para kay Luna at para sa sarili ko. Iyon ang sumpa niya. Isang pangako sa sarili na kailangan niyang tuparin. Ang unang araw ni Selly sa trabaho ay puno ng pagkalito at pagkamangha. Ang opisina ng Valderrama Group ay malaki at moderno. Ang bawat sulok ay makintab, ang mga tao ay abala sa kani-kanilang mga cubicle, at ang tunog ng mga keyboard at telepono ay parang musika sa kanyang pandinig. Pakiramdam niya ay nasa ibang dimension siya, malayo sa madilim at maingay na kusina ng pamilya Ramos. Selly, ito si Gmeth Reyes, ang AC manager. Siya ang mag-o-orient sa'yo, sabi ng isang staff na naghatid sa kanya. Ngumiti si Idea Reyes, isang babaeng may edad na ngunit mukhang napakabait. Welcome sa Valderrama Group, Selly. Huwag kang mag-alala, tutulungan ka namin dito. Naramdaman ni Selly ang init sa kanyang dibdib. Matagal na siyang hindi nakakatanggap ng ganoong klaseng pagtanggap. Tinuruan siya ni Gmeth Reyes sa mga basic na gawain, kung paano gamitin ang computer, ang phone system, at ang mga software na kailangan niya. Mahirap sa simula, pakiramdam niya ay napakabagal niya, ngunit matyaga si Gmeth Reyes. Huwag kang magmadali, Selly. Lahat tayo nagsisimula sa wala, sabi ni Gmeth Reyes nang mapansin ang pagkabahala niya. Ang mahalaga ay handa kang matuto. Sa gitna ng pag-o-orient, lumabas si Gino Valderrama sa kanyang opisina. Nakita niya si Selly at lumapit. Kumusta, Selly? Okay ka ba dito? Nagulat si Selly. Hindi niya inaasahan na personal siyang babatiin ng si. Okay naman po, sir. Maraming salamat po. Good. Kung may kailangan ka, huwag kang mag-atubiling lumapit sa akin o kay Gmeth Reyes, sabi ni Gino at ngumiti. Ang ngiti niya ay kalmado, ngunit may kakaibang init. Sa mga sumunod na araw, napansin ni Selly na iba ang pakikitungo ni Gino sa kanya kumpara sa ibang empleyado. Hindi ito masyadong halata, ngunit may mga pagkakataong tatanungin niya siya kung kumusta ang araw niya, o kung may problema siya.
Minsan, bibigyan niya siya ng mga tips sa trabaho na tila alam niya ang mga pinagdadaanan niya. Isang beses, habang inaayos ni Sally ang mga dokumento sa opisina ni Gino, nakita niya ang isang frame ng litrato sa mesa nito. Isang lumang litrato ng isang babaeng nakangiti na may kakaibang pagkakahawig sa kanya. Hindi niya pinansin, baka kamag-anak lang. Isang hapon, habang nagla-lunch si Sally sa pantry, tumunog ang telepono niya. Si Doña Elena. Nasaan ka na naman, ha? Bakit hindi ka pa umuwi? Sino ang magluluto ng hapunan? Akala mo ba, dahil may trabaho ka na, ayos na ang lahat? Umalis ka dyan at umuwi ka, sigaw ng biyenan. Nanginginig ang kamay ni Sally. Mama Elena, may trabaho po ako. Hindi po ako makakauwi ng maaga. May overtime po ako. Overtime? Kalokohan. Sino naman ang magpapahirap sa'yo dyan? Umalis ka dyan. Kung hindi, makikita mo ang gagawin ko sa anak mo. Naputol ang tawag. Naramdaman ni Sally ang takot. Alam niyang kaya ni Doña Elena nasaktan si Luna. Pero hindi na siya papayag na kontrolin siya. Kinabukasan, habang nagtatrabaho si Sally, tumunog ang telepono sa reception area. Narinig niya ang receptionist na sumasagot. Valderrama Group. Yes, may Celeste Reyes Mercado po ba kayo dito? Ah, okay po. Sige po, sasabihin ko na lang po sa kanya. Naglakad si Sally palapit. May hinahanap po ba kayo? Ah, Sally. May tumawag, hinahanap ang isang Celeste Reyes Mercado. Sabi ko wala kaming ganoon dito, sagot ng receptionist. Nagtaka si Sally. Wala siyang kakilala na may apelyidong Reyes Mercado. At bakit hinahanap siya sa pangalang iyon? Baka nagkamali lang ng tawag. Hindi niya na pinansin. Pag-uwi niya ng gabing iyon, tahimik ang bahay. May kakaibang pakiramdam si Sally. Naglakad siya patungo sa lumang bodega, kung saan nakatago ang mga lumang gamit nila. Naghahanap siya ng mga lumang damit na pwedeng ipamigay. Sa isang sulok, may nakita siyang isang lumang kahon. May nakasulat na ang mga alaala ni Sally sa gilid. Binuksan niya ang kahon. Sa loob, may ilang lumang laruan, isang kupas na ribbon at isang photo album. Binuksan niya ang album. Puro lumang litrato ng isang bata na may kasamang matatandang mukha na hindi niya kilala. Sa huling pahina, may isang litrato ng isang babae na may napakagandang ngiti. Nakasuot ito ng isang mamahaling dress at may kakaibang pagkakahawig sa kanya. Hindi niya matandaan kung sino ito. Napakunot ang noo ni Sally. Bakit may ganitong kahon? At sino ang babaeng ito? Ang mga mata niya ay napako sa litrato, isang lihim na pahiwatig mula sa nakaraan na unti-unting lumilitaw. Hindi mapakali si Gino sa kanyang opisina. Ilang araw na siyang may iniisip, simula nang makita niya ang mga mata ni Sally. Hindi lang ito pagkaawa. Mayroon siyang nakitang pamilyar sa mga mata nito, isang kislap na matagal na niyang hinahanap. Naalala niya ang lumang litrato sa kanyang drawer sa bahay, ang litrato ng ina niya at ang pinsan niyang nawawala noon. May isang bahagi ng kanyang pagkatao na nagtulak sa kanya upang umaksyon. Tumawag siya sa isang private investigator. Gusto kong malaman ang lahat tungkol sa isang Celeste Ramos, kasama ang kanyang nakaraang buhay bago siya ikasal. At tungkol sa pamilya ng asawa niya, ang mga Ramos sa barangay Sampaguita. Nang makatanggap siya ng paunang ulat, nanlaki ang mga mata ni Gino. Walang masyadong impormasyon tungkol sa nakaraan ni Sally bago ang kasal nito, para bang nabura ang lahat. Ngunit may isang lumang birth certificate na nagpapakita ng pangalang Celeste Reyes Mercado na isinilang sa isang ospital sa Maynila. Ang pangalan ng ina ay kapareho ng pangalan ng pinsan niyang nawawala, si Isabela Reyes Mercado, na nakatatandang kapatid ng kanyang ina. Ngunit paano? Matagal lang nawawala ang batang iyon. Naisipan ni Gino na puntahan ang matandang Mang Tonyo, ang dating katiwala ng hasyenda ng mga Reyes Mercado na ngayon ay nagretiro na. Alam niyang si Mang Tonyo ang nakakaalam ng lahat ng lihim ng pamilya. Mang Tonyo, may itatanong po ako sa inyo tungkol sa isang insidente noon, isang batang nawawala, panimula ni Gino nang makaupo sila sa beranda ng maliit na bahay ni Mang Tonyo. Napabuntong hininga si Mang Tonyo. Ah, ang batang si Celeste. Malaking trahedya yon. Nawala siya noong sanggol pa lang. Sobrang lungkot ng Don at Donya noon.
May kinalaman po ba ang pamilya Ramos? Diretsang tanong ni Gino. Nag-alinlangan si Mang Tonyo, ngunit sa huli ay tumango. Nagtatrabaho noon si Aling Petra, ang ina ni Doña Elena ngayon, bilang labandera sa hasyenda. Siya ang huling nakita kasama ang bata bago ito nawala. Pero hindi na siya binalikan ng mga Reyes Mercado. May mga haka-haka pero walang patunay. Napahigpit ang hawak ni Gino sa kanyang kape. Nag-uugnay ang mga piraso. Si Aling Petra, na ngayon ay si Doña Elena, ang villain sa buhay ni Celi. May kinalaman siya sa nakaraan ni Celi. Celeste Celi Reyes Mercado. Hindi mapakali si Celi. Simula nang makita niya ang lumang kahon at ang larawan ng babaeng kamukha niya, may kakaibang pakiramdam na bumalot sa kanya. Hindi siya makapaniwala na mayroon pa siyang nakatagong nakaraan na hindi niya alam. Isang gabi, pag-uwi niya, sinalubong siya ni Marco. May bitbit siyang mga papel. Ano to, Celi? Sabi ni Marco na may halong galit sa boses. Ang lakas ng loob mong maghanap ng trabaho. Akala mo ba makakatakas ka sa akin at sa pamilya namin? Ibinato niya sa mukha ni Celi ang mga papel. Pirmuhan mo na iyan. Sa ayaw at sa gusto mo, magdi-divorce tayo. Hindi ka na parte ng buhay ko. Naramdaman ni Celi ang hapdi ng papel sa kanyang pisngi. Kinuha niya ang mga papel. Ito na ang huling annulment petition. Hindi na ito kopya. Ang tunay na dokumento. Bakit mo ba ito ginagawa, Marco? Tanong niya, nanginginig ang boses. Para sa sarili ko. Para makalaya ako sa'yo. Hindi ka nakakatulong sa akin. Ang nanay ko na lang ang pakikinggan ko. Hindi ko kailangan ng isang asawa na walang kwenta at pabigat, sigaw ni Marco. Nandyan si Cassandra. Siya ang magbibigay sa akin ng magandang buhay. Dumating si Doña Elena, nakangiti ng mapanghamak. Pirmahan mo na yan, Celi. Kung hindi, mas magiging mahirap ang buhay mo at ng anak mo. Niyakap ni Celi si Luna na nakasilip sa likod ng pinto, takot na takot sa eksena. Napagdesisyonan niyang lumaban. Hindi ko po pirmahan yan. Hindi niyo po ako matatakasan. Abak! Ang kapal na ng mukha mo, sigaw ni Doña Elena. Aambang sasampalin si Celi nang dumating ang pulis. May nag-report po na may gulo dito, sabi ng pulis. Bumulong si Doña Elena kay Marco at nagpanggap silang mga biktima, nagkwento ng mga kasinungalingan tungkol kay Celi. Pakiramdam ni Celi ay malulunod siya sa lahat ng ito. Kinabukasan, nagpa siya si Celi na humingi ng tulong. Pumunta siya sa isang abogado na inirekomenda ng kanyang kasamahan sa trabaho. Ngunit nang marinig ng abogado ang pangalan ng pamilya Ramos, umurong ito. Pasensya na po, Dear Ramos. Hindi ko po kayo matutulungan. Masyado pong makapangyarihan ang pamilyang iyan. Para siyang sinakluban ng langit at lupa. Walang sumasaksi sa kanya, walang naniniwala sa kanya. Umuwi si Gino sa kanyang kondo unit. Ang mga litrato at documents na nakuha niya mula sa private investigator ay nakakalat sa mesa. Ang birth certificate ni Celeste Reyes Mercado, ang mga detalye ng pagkawala ng bata, at ang koneksyon ni Doña Elena. Ito ang katibayan. Tinitigan niya ang litrato ng babaeng nasa album ni Celi. Ito ang ina ni Celi, o ang babaeng nagpalaki sa kanya. At ang litrato ng babae sa frame sa kanyang opisina, na pinsan niya. May malaking posibilidad na magkamag-anak sila. Kailangan niya ng kumpirmasyon. Tinitigan niya ang mga mata ni Celi sa isang larawan na nakuha niya mula sa social media ng isang kaibigan ni Marco. May kakaibang lungkot doon, ngunit may pag-asa rin. Alam niyang tama siya. This is it, bulong ni Gino. Ito ang susi sa nakaraan ni Celi. Hindi lang ito tungkol sa hustisya, kundi tungkol sa paghahanap ng pamilya at pagkakakilanlan. Nang gabing iyon, kinuha ni Gino ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang tiyahin, si Atty. Isabela Reyes Mercado. Tita Belle, may kailangan po akong ipakita sa inyo. May kinalaman po ito sa matagal nang nawawalang pinsan natin. Kinabukasan, maaga pa lang ay pumunta na si Gino sa Valderrama Group. Hawak niya ang isang envelope na naglalaman ng resulta ng EET test na kanyang lihim na pinagawa, gamit ang isang hibla ng buhok na nakuha niya mula sa upuan ni Celi sa opisina at isang sample mula sa matandang Mang Tonyo. Ang unang resulta ay nagpapatunay ng malapit na biological connection. Ito ang bomba.
Tumingin siya sa pinto ng opisina ni Selly. May awa, lungkot, ngunit determinasyon sa kanyang mga mata. Ngayon, Selly, malalaman mo na ang totoo, bulong niya. Kinabukasan, maaga pa lang ay kinakabahan na si Selly. Hindi niya alam kung bakit, ngunit parang may mabigat na mangyayari. Nang makapasok siya sa opisina, nakita niya si Gino na nakatayo malapit sa cubicle niya. May seryosong ekspresyon sa mukha nito. Selly, may mahalaga akong sasabihin sa'yo. Pwede ba tayong mag-usap sa conference room? Tanong ni Gino. Ang boses niya ay kalmado, ngunit may pahiwatig ng pagkabahala. Tumango si Selly at sumunod kay Gino. Pumasok sila sa isang pribadong silid. Naramdaman niya ang bilis ng tibok ng puso niya. May kakaiba sa mga mata ni Gino. Selly, panimula ni Gino habang inilalapag ang isang brown envelope sa mesa. Nag-imbestiga ako tungkol sa nakaraan mo. At may natuklasan ako na makakagulat sa'yo. Dahan-dahan niyang binuksan ang envelope. Sa loob, may mga dokumento at litrato. Isang birth certificate na may pangalang Celeste Reyes Mercado, at ang pangalan ng ina ay Isabela Reyes Mercado. May mga lumang litrato ng isang hacienda at mga tao na hindi niya kilala. Ano po ito, sir? Tanong ni Selly, nanginginig ang boses. Hindi niya maintindihan. Selly, ang tunay mong pangalan ay Celeste Reyes Mercado. Anak ka ng isang napakayamang pamilya. Ibinigay ng Diyos sa iyo ang isang angkan na kabilang sa pinakamakapangyarihan sa bansa, paliwanag ni Gino. Alam kong mahirap paniwalaan. Pero ito ang resulta ng test. Itinuro ni Gino ang isang piraso ng papel na may nakasulat na analysis. Galing ito sa isang kamag-anak mo na nakuha namin mula sa isang lumang gamit. Tugma ito sa fente mo. Pakiramdam ni Selly ay umikot ang mundo niya. Siya. Anak ng mayaman? Paano? Buong buhay niya, ang alam niya ay ulila siya sa magulang, na inampon lang siya ng pamilya Ramos. Walang nagsabi sa kanya tungkol sa Reyes Mercado. Hindi po. Hindi po totoo yan. Hindi po ako yan, bulong niya, umiiling. Nagkamali po kayo, sir. Mahirap lang po ako. Maniniwala ka sa akin, Selly, sabi ni Gino, ang boses ay puno ng pakiusap. May koneksyon ang pamilya Ramos sa pagkawala mo noon. Masyadong maraming detalye na nagtutugma. Hindi pa man natatapos magsalita si Gino, biglang bumukas ang pinto. Pumasok si Doña Elena, kasunod si Marco at Atoy. Cassandra Alcantara. Mukhang nagwawala si Doña Elena. Abak! Nandito ka na naman, Selly? Nagkakalat ka na naman sa buhay namin, sigaw ni Doña Elena, at agad na itinuro ang envelope sa mesa. Ano yan? May bago ka na namang kalokohan, ha? Lintek! Akala mo ba, makakapanlin lang ka sa pagpapanggap na kung sino? Mama Elena, huwag po kayong magsalita ng ganyan, sigaw ni Selly, na halos lumuha. Huwag. Bakit, totoo naman di ba? Wala kang pinagmulan. Pulubi ka lang. Anong Reyes Mercado ang pinagsasabi mo, ha? Hindi ka kabilang doon. Wala kang kwenta. Hindi po totoo yan, sambit ni Selly, ngunit nanginginig ang boses niya. Sa gitna ng gulat at takot, nahihirapan siyang maniwala. Ang kanyang nakaraan ay laging puno ng mga kasinungalingan. Tama na, Doña Elena, matigas na sabi ni Gino. May ebidensya kami. Hindi ito pantasya. Umisi si Cassandra. Ebidensya. Sa anong korte? Hindi mo alam kung anong pinagsasabi mo. Isa lang siyang mahirap na babae na gustong sumikat sa pagpapanggap. Bumalik si Selly sa kanilang silid sa bahay ng gabing iyon, dala ang mga dokumento. Tinitigan niya si Luna na mahimbing na natutulog. Anak siya ng isang Reyes Mercado. Kung totoo, bakit niya pinahirapan ng ganito ang sarili niya? Bakit walang nagsabi sa kanya? Sinubukan niyang ipikit ang mata, pilit na inaalala ang mga bagay na sinabi ni Gino. Mga pangalan. Mga lugar. Biglang bumalik sa isip niya ang isang bahay na malaki, napapalibutan ng mga puno, at ang boses ng isang matandang lalaki na tinatawag siyang ianak. Mga malabong alaala na matagal na niyang ibinaon sa limot dahil iniisip niyang panaginip lang ang mga iyon. Hindi ito tugma sa mga kwento ni Doña Elena na ulila siya at pulubi na inampon lang. Ang isip niya ay naguguluhan. Sino ang paniniwalaan niya?
Ang pamilyang nagpalaki sa kanya, kahit na pinahirapan siya. O ang lalaking halos hindi niya kilala, na nagsasabi sa kanya ng isang bagay na napakagandang pakinggan, ngunit tila imposible. Nang sumunod na araw, pumayag si Celi na makipagkita kay Mang Tonyo sa isang coffee shop na inayos ni Gino. Matanda na si Mang Tonyo, mahina ang boses. Ngunit ang mga mata niya ay puno ng lungkot nang makita si Celi. Ikaw na nga, Celeste, sabi ni Mang Tonyo at hinawakan ang kamay ni Celi. Ang bata kong pinaghihinayangan. Nagtaka si Celi. Celeste po. Celeste. Ikaw ang apo ni Don Ricardo Reyes Mercado. Ang anak ng alaga kong si Isabela. Ang mga mata ni Mang Tonyo ay naluluha. Kinuha ka noon ni Petra. Hindi ko alam kung bakit, pero nag-oobserba siya sa'yo noon. Sabi niya, isinilang ka ng mahina, kaya kinakailangan kang alagaan. Tapos, isang araw, nawala ka. Nagkwento si Mang Tonyo tungkol sa pagkawala niya, sa paghahanap ng pamilya Reyes Mercado, at kung paano sila nawala ng pag-asa. May iniwan ang mama mo para sa'yo noon, bago ka nawala, sabi ni Mang Tonyo. Kinuha niya ang isang lumang supot mula sa kanyang bulsa. Sa loob, isang gintong kwintas. Maliit ang pendant, may nakaukit na letra. ACF. At sa likod, isang maliit na buwan. Napahawak si Celi sa pendant. Ito ang disenyo ng buwan na nasa lumang litrato sa kahon na nahanap niya. Ang mga inukit na letra sa likod ng kwintas, Celeste Reyes Mercado. Naramdaman ni Celi ang isang kakaibang init sa kanyang dibdib. Ang bawat bahagi ng kanyang pagkatao ay nagkukumpirma. Ang malabong alaala, ang mga larawan, ang kwintas, at ang kwento ni Mang Tonyo. Ito ang totoo. Ito ang kanyang nakaraan. Nanginginig ang mga kamay ni Celi habang hawak ang kwintas. Ang buwan. Ang mga inukit na letra. Ang bawat detalye ay sumisigaw ng katotohanan. Hindi siya si Celi Ramos. Siya si Celeste Reyes Mercado. Ang anak ng isang marangal na pamilya na matagal nang nawawala. Ang galit sa puso niya ay unti-unting napalitan ng isang kakaibang pag-asa at determinasyon. Mang Tonyo, bulong niya, salamat po. Maraming salamat po. Nang gabing iyon, inayos ni Gino ang isang lihim na pagpupulong. Dinala niya si Celi sa isang malaking mansyon sa Alabang na hindi niya pa nakita sa buong buhay niya. Ang mga ilaw ay nagliliwanag, ang mga hardin ay malawak. Pakiramdam niya ay nananaginip siya. Celi, handa ka na ba? Tanong ni Gino habang hawak ang kanyang kamay. Ang haplos niya ay nagbigay ng lakas. Tumango si Celi. Opo, sir. Handa na po ako. Pumasok sila sa isang malaking sala. Nakaupo sa isang sofa ang isang matandang lalaki na may marangal na tindig at isang babaeng may matatalim na mata na halos kamukha niya. Lolo Ricardo. Tita Isabela D. Bulong ni Gino. Lumapit si Gino kay Celi at iniharap siya sa dalawa. Ito po si Celeste. Ang nawawala nating Celeste. Tumayo ang matandang lalaki, si Don Ricardo Reyes Mercado. Ang mga mata niya ay puno ng luha. Celeste? Ikaw nga ba yan, apo ko? Lumapit si Celi, nanginginig ang mga tuhod. Ipinakita niya ang kwintas. Ako po si Celeste, sabi niya, at sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, naramdaman niya ang isang kakaibang init sa kanyang dibdib. Hindi ito hapdi, kundi pagmamahal. Niyakap siya ni Don Ricardo ng mahigpit, halos hindi makahinga. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos at nakita ka na namin. Lumapit din si Achoy. Isabela Reyes Mercado, ang tiyahin niya. Tinitigan niya si Celi at pagkatapos ay niyakap din siya. Ang laki mo na, Celeste. Hindi ko inakalang makikita ka pa namin. Nagkwento sila tungkol sa pagkawala niya, sa paghahanap nila, sa sakit na naramdaman nila. Nalaman ni Celi na hindi siya ulila, na may pamilya siyang nagmamahal at naghahanap sa kanya. Ang mga luha niya ay bumuhos, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa ginhawa at pagmamahal. Kinabukasan, lumipat si Celi at Luna sa Hacienda de la Cruz, ang malawak na lupain ng mga Reyes Mercado sa Batangas. Ang mansyon ay napakalaki, napakaganda. Ang bawat sulok ay puno ng kasaysayan at karangyaan. Si Luna ay tuwang-tuwa, tumatakbo sa malawak na hardin, malaya. Dito na kayo titira, Celeste, sabi ni Don Ricardo.
Hindi na kayo aalis dito. Protektado kayo rito. At sisiguraduhin kong magbabayad ang mga Ramos sa lahat ng ginawa nila sa'yo, matigas na sabi ni Isabela. Hindi ka na nila kayang saktan. Hindi nagtagal, kumalat ang balita sa buong Maynila. Ang pagbabalik ni Celeste Reyes Mercado, ang nawawalang tagapagmana ng isa sa pinakamayayamang pamilya sa bansa. Ang mga social media ay nagulantang. Ang mga pahayagan ay puno ng mga headline. Sa kabilang banda, sa barangay Sampaguita, nagwawala si Doña Elena. Ano? Celeste Reyes Mercado. Kalokohan. Hindi totoo yan. Nagpapanggap lang yan. Isa siyang sinungaling, sigaw ni Doña Elena habang ibinabato ang dyaryo sa sahig. Ma, pero may mga litrato po. At ang pangalan niya di. Sabi ni Marco na nanginginig sa takot. Alam niyang malaking gulo ito. Manahimik ka, Marco. Hindi totoo yan. Hindi siya ang Celeste na yan. Hindi siya kabilang sa mga Reyes Mercado. Gagawin ko ang lahat para sirain siya. Hindi siya makakataka sa akin. Samantala, sinimulan ni Celeste ang kanyang paghahanda. Araw-araw, tinuturuan siya ni Gino sa business management, sa corporate strategies, at sa public speaking. Si Isabela naman ang nagturo sa kanya ng mga batas, kung paano maging matalino sa korte, at kung paano protektahan ang kanyang sarili. Tinuruan din siya ng mga etiquette coach kung paano kumilos sa mataas na lipunan. Bawat araw, lalong lumalakas si Celeste. Ang dating Selena mahiyain at takot ay unti-unting naglaho. Napalitan siya ng isang babaeng matalino, matapang at puno ng determinasyon. Ang sakit na naranasan niya ay naging gasolina. Ang pagmamahal ng kanyang tunay na pamilya ay naging kalasag. Isang gabi, matapos ang isang mahabang araw ng pag-aaral, tumayo si Celeste sa harap ng salamin. Nakasuot siya ng isang mamahaling suit na regalo ni Isabela. Ang mga mata niya ay matalim, puno ng kumpiyansa. Hawak niya sa isang kamay ang pinirmahan ng annulment paper na ipinadala ni Marco, at sa kabilang kamay, isang makapal na folder na naglalaman ng mga ebidensya laban sa pamilya Ramos na inipon ni Gino. Panahon na para magbayad, Doña Elena, bulong niya. Ang boses niya ay kalmado, ngunit puno ng paghihiganti. Ang araw na iyon ay isang bagong simula para kay Celeste. Nakasuot siya ng isang eleganting dress suit, ang buhok niya ay maayos na nakatali, at ang kanyang mukha ay puno ng determinasyon. Kasama niya si Gino at si Atty. Isabela. Papunta sila sa law office ni Isabela. Hindi na siya ang dating Selena takot at mahiyain. Siya ngayon si Celeste Reyes Mercado, handang lumaban para sa kanyang karapatan. Handa ka na ba, Celeste? Tanong ni Isabela, habang naglalakad sila sa pasilyo ng opisina. Opo, tita, sagot ni Celeste. Matagal ko na po itong pinaghahandaan. Sa loob ng opisina, inilapag ni Isabela ang mga dokumento sa mesa. Ito ang petition for annulment na may kasamang declaration of nullity of marriage dahil sa fraud at coercion. At ito ang civil case para sa damages at moral injuries na idinulot nila sa iyo. Tiningnan ni Celeste ang mga papel. Ang pangalang Celeste Reyes Mercado ay nakasulat sa bawat dokumento. Hindi na Celeste Ramos. Isang kakaibang pakiramdam ng paglaya ang bumalot sa kanya. Gusto kong humingi ng malaking compensation, tita, sabi ni Celeste. Hindi para sa pera, kundi para sa bawat luha na pumatak sa mata ko, sa bawat pambubuska na narinig ko, at sa bawat sakit na dinanas ni Luna. Umiti si Isabela. Iyan ang gusto kong marinig. Sisiguraduhin kong magbabayad sila. Si Gino ay tahimik lang, ngunit ang mga mata niya ay nakatingin kay Celeste, puno ng paghanga at suporta. Alam niyang ito ang simula ng paghihiganti ni Celeste. Nasa bahay si Doña Elena, abala sa pagpaplano ng kasal ni Marco at Cassandra, nang biglang dumating ang isang process server. May bitbit itong mga dokumento. Para po sa inyo, Doña Elena Santiago Ramos, at kay Emit Marco Ramos, sabi ng lalaki. Nagulat si Doña Elena. Kinuha niya ang mga papel at binuksan. Nanlaki ang mga mata niya nang makita ang pangalang Celeste Reyes Mercado sa itaas ng mga dokumento. Isang petition for annulment at isang civil case para sa damages na nagkakahalaga ng milyon-milyong piso. Ano to? Sigaw ni Doña Elena. Kalokohan! Sino tong Celeste Reyes Mercado? At bakit may kaso kami?
Lumapit si Marco, nakalalabas lang ng silid. Ma, ano po yan? Ito. Ito ang kalokohan ng babaeng iyon. Nagpapanggap na Reyes Mercado. At gusto niya tayong kasuhan. Nang mabasa ni Marco ang mga detalye, namutla siya. Matotoo po ba to? Si Sally. Reyes Mercado. Hindi. Hindi totoo yan. Nagpapanggap lang yan. Hindi siya ang Celeste na yan, sigaw ni Doña Elena, at agad na tinawagan si Cassandra. Cassandra, may problema tayo. Ang babaeng iyon, nagpapanggap na Reyes Mercado at kinakasuhan tayo. Celeste Sally Reyes Mercado. Ilang araw ang lumipas. Tumawag si Doña Elena sa telepono ni Celeste. Ang boses niya ay tila nagbabait-baitan, ngunit may pahiwatig ng pagbabanta. Sally, anak, pasensya ka na sa lahat ng nagawa ko. Nagkamali ako. Patawarin mo ako. Huwag mo na kaming kasuhan. Mag-usap tayo ng maayos. Hindi naman tayo magkaaway, di ba? Ngumisi si Celeste. Mama Elena, matagal na po akong hindi ninyo anak. At hindi po ako nagkamali. Alam ko po ang lahat ng ginawa ninyo. Hindi po ako makikipag-usap sa inyo. Sa korte na lang po tayo magkita. Ibinaba ni Celeste ang telepono. Ramdam niya ang galit, ngunit may kakaibang kapayapaan sa kanyang puso. Hindi na siya ang dating Sally na madaling manipulahin. Isang gabi, dumalo si Celeste sa isang gala event na inorganisa ng Valderrama Group. Ito ang kanyang unang pampublikong pagpapakita bilang isang Reyes Mercado. Nakasuot siya ng isang eleganteng gown na dinisenyo para sa kanya, at ang kanyang buhok ay maayos na nakatali. Ang kanyang aura ay puno ng kumpiyansa at karangalan. Ladies and gentlemen, I would like to introduce to you, Dina Celeste Reyes Mercado, the newest member of the Reyes Mercado family and a valuable asset to the Valderrama Group, masiglang anunsyo ni Gino sa entablado. Nagpalakpakan ang mga tao. Ngumiti si Celeste at naglakad sa gitna ng ballroom. Ang mga mata niya ay nakatingin sa isang sulok, kung saan nakatayo si Doña Elena at Cassandra, nakanganga sa gulat. Ang mga mukha nila ay namutla, hindi makapaniwala sa kanilang nakikita. Imposible, bulong ni Doña Elena, habang nanginginig ang mga kamay. Hindi siya iyan. Hindi siya ang Sally na kilala ko. Ma'am, siya nga po, bulong ni Cassandra, na nanlalaki rin ang mga mata. Naglakad si Celeste papunta sa kanila, ang mga mata niya ay matalim. Magandang gabi, Doña Elena. Attorney Alcantara. Ang boses niya ay kalmado, ngunit puno ng otoridad. Sana ay masaya kayo sa gabi na ito. Hindi nakasagot si Doña Elena. Si Cassandra naman ay tila nawala ng dila. Doña Elena Santiago Ramos. Hindi makatulog si Doña Elena. Ang mukha ni Celeste, ang pagiging Reyes Mercado niya, ang kaso. Lahat ng ito ay nagpapahirap sa kanya. Paano nangyari ito? Paano nakatakas ang babaeng iyon sa kanyang kontrol? Sinubukan ni Marco na tawagan si Sally, ngunit hindi siya sinasagot. Nagpadala siya ng mga mensahe, humihingi ng tawad, ngunit walang tugon. Ma, ano na ang gagawin natin? Tanong ni Marco, na takot na takot. Malaki ang pamilya Reyes Mercado. Hindi natin sila kayang kalabanin. Manahimik ka, Marco, sigaw ni Doña Elena. Hindi tayo susuko. Hindi ako susuko. Hindi ko hahayaan na manalo ang babaeng yan. May plano ako. Nang gabing iyon, hindi mapakali si Doña Elena. Ang galit ay kumukulo sa kanyang dibdib. Hindi niya matanggap ang pagkatalo. Hindi niya hahayaan na sirain ni Celeste ang lahat ng pinaghirapan niya. Bigla siyang tumayo. Walang paalam, nagmaneho siya patungo sa Hacienda de la Cruz. Kailangan niyang harapin si Celeste. Kailangan niyang iparamdam sa babaeng iyon kung sino ang tunay na may kapangyarihan. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit at paghihiganti. Nanginginig sa galit si Doña Elena habang inaalala ang pagpapakilala ni Celeste sa gala event. Ang babaeng iyon, ang dating katulong niya, ay naglakad na tila reyna sa harap ng lahat. Ang pagtawa ng mga tao, ang mga bulungan, ang mga tingin na parabang kinukutya siya. Hindi niya matanggap. Hindi niya hahayaan na manalo si Celeste. Cassandra! Kailangan nating mag-usap, sigaw ni Doña Elena sa telepono. Hindi nagtagal, dumating si Atchoy.
Cassandra Alcantara sa bahay ng mga Ramos. Ang mukha niya ay seryoso, ngunit may pahiwatig ng pagkabahala. Doña Elena, malaking problema po ito. Ang pagiging Reyes Mercado ni Celeste ay magpapahirap sa atin. Walang Reyes Mercado. Nagpapanggap lang yan, sigaw ni Doña Elena, at ibinato ang isang baso sa pader. Kailangan nating sirain ang babaeng yan. Kailangan nating ipakita sa lahat na isa siyang sinungaling. Na isa siyang oportunista. Umupo si Cassandra. Ano po ang plano ninyo? Gusto kong bawiin mo ang lahat ng sinabi mo tungkol sa kasal ninyo ni Marco. Sabihin mo na niloloko ka lang niya. Na hindi siya karapat-dapat sa'yo. At tungkol sa babaeng yan, gusto kong ipagkalat mo ang lahat ng masasamang bagay na ginawa niya dito sa bahay. Ang pagiging pabigat niya, ang pagiging tamad niya. At ang insidente kay Sofia. Kailangan nating sirain ang reputasyon niya. Nag-alinlangan si Cassandra. Pero Doña Elena, delikado po iyan. Kung may ebidensya sila, baka tayo ang mapahamak. Walang ebidensya. Puro kasinungalingan lang yan, sigaw ni Doña Elena. Gusto kong mag-file ka ng countersuit para sa defamation. At kung kailangan nating kunin si Luna. Ang bata ang kahinaan niya. Kung mawawala sa kanya si Luna, masisira siya. Nanlaki ang mga mata ni Cassandra. Kunin si Luna. Doña Elena, masyado na po yatang malayo yan. Hindi. Kailangan nating gawin ang lahat. Hindi ko hahayaan na manalo ang babaeng yan. Gusto mong pakasalan si Marco, di ba? Gusto mong maging mayaman? Kung hindi mo ako tutulungan, wala kang makukuha. Napabuntong hininga si Cassandra. Ang pag-aasawa kay Marco ay ang susi sa kanyang pangarap na magkaroon ng kapangyarihan at yaman. Kung hindi niya susundin si Doña Elena, mawawala ang lahat. Sige po, Doña Elena. Gagawin ko ang lahat. Narinig ni Marco ang usapan nila mula sa labas ng pinto. Ang mga salita ni Doña Elena tungkol sa pagkuha kay Luna ay nagpatindig ng balahibo niya. Nagsisimula na siyang makaramdam ng takot. Ang kanyang ina ay tila nawawala na sa katinuan. Hindi mapakali si Gino. Alam niyang hindi titigil si Doña Elena. Ang pagpapakita ni Celeste sa gala ay nagpagalit sa matanda. Kailangan niyang protektahan si Celeste at Luna. Tumawag siya sa kanyang private investigator. Kailangan kong malaman ang lahat ng galaw ni Doña Elena at Cassandra. Bawat hakbang, bawat tawag. At kailangan kong malaman kung mayroon pa silang nakatagong ebidensya laban kay Celeste o kung may plano silang masama. Sir, may nakuha po kaming impormasyon, sabi ng investigator. May lumang safe si Doña Elena sa kanyang silid. May mga lumang dokumento doon na hindi pa namin nakukuha. Posibleng may kinalaman sa pagkawala ni Celeste. Napahigpit ang hawak ni Gino sa telepono. Ito na siguro ang huling piraso ng puzzle. Kailangan nating makuha yan. Mag-ingat kayo. Agad na inayos ni Gino ang mga security measures sa Hacienda de la Cruz. Naglagay siya ng mga GFace camera, nagdagdag ng mga security guards, at inutusan ang mga ito na bantayan ng mabuti si Celeste at Luna. Ayaw niyang may mangyari sa kanila. Isang hapon, habang naglalaro si Luna sa hardin, lumapit si Gino. Luna, gusto mo bang maglaro ng hide and seek? Nagliwanag ang mukha ni Luna. Opo, Tito Gino. Naglaro sila ng matagal. Napansin ni Gino ang pagiging inosente at masayahin ni Luna sa kabila ng lahat ng pinagdaanan nito. Naramdaman niya ang isang kakaibang init sa kanyang dibdib. Hindi lang ito pagkaawa. Mahalaga na sa kanya si Luna at si Celeste. Nakita ni Celeste ang eksena mula sa bintana. Ang ngiti ni Gino habang naglalaro sila ni Luna ay nagbigay sa kanya ng kapayapaan. Sa gitna ng lahat ng laban, mayroon siyang kasama. Isang taong handang protektahan siya at ang kanyang anak. Marco Ramos. Hindi mapakali si Marco. Ang mga salita ni Doña Elena tungkol sa pagkuha kay Luna ay nagpapahirap sa kanya. Mahal niya si Luna. Hindi niya kayang makita na masaktan ang anak niya. Nagsisimula na siyang magduda sa kanyang ina. Ang lahat ng kasinungalingan, ang lahat ng pananakit. Isang gabi, habang nagpapahinga si Marco sa kanyang silid, narinig niya ang boses ni Doña Elena na kausap si Cassandra sa telepono. Cassandra, kailangan nating sirain ang babaeng iyan.
Ang Celeste Reyes Mercado na iyan. Hindi siya ang tunay na Celeste. Ang tunay na Celeste matagal nang nawala. Ako ang nagtago sa kanya. Ako ang nagpalaki sa kanya bilang katulong. At ngayon, babalik siya para sirain ako. Hindi ako papayag. Nanlaki ang mga mata ni Marco. Ang tunay na Celeste. Si Doña Elena ang nagtago sa kanya. Ang kanyang ina ang may kinalaman sa pagkawala ni Celeste Reyes Mercado. Ang kanyang ina ang nagplano ng lahat. Naramdaman niya ang isang kakaibang kaba. Ang lahat ng kasinungalingan, ang lahat ng pananakit na dinanas ni Celly ay dahil sa kanyang ina. Siya ang may kasalanan. Celeste Celly Reyes Mercado. Nang gabing iyon, matapos maglaro ni Luna at matulog, nagbabasa si Celeste sa kanyang silid. Biglang may kumatok sa pintuan. Ang security guard. Ma'am Celeste, may package po para sa inyo. Galing po sa labas. Nag-alinlangan si Celeste. Hindi siya nag-o-order ng kahit ano. Kinuha niya ang package. Walang pangalan ng nagpadala. Binuksan niya. Sa loob may mga litrato. Mga litrato ni Luna habang papasok sa paaralan habang naglalaro sa parke. Mga litrato na malinaw na kinunan ng palihim. At sa ilalim ng mga litrato, isang maliit na papel. Mag-ingat ka, Celeste. Hindi pa tapos ang laban. Ang anak mo ang susunod. Nanginginig ang mga kamay ni Celeste. Pamilyar ang sulat kamay. Doña Elena. Ang banta ay malinaw. Hindi lang siya ang target. Si Luna. Agad siyang tumawag kay Gino. Ang boses niya ay nanginginig sa takot. Gino, may natanggap akong package, mga litrato ni Luna at banta. Hindi nagtagal, nagsimulang kumalat ang mga chismis. Sa social media, sa mga online forums, at maging sa mga tabloid, lumabas ang mga kwento tungkol kay Celeste. Siya raw ay isang gold digger, isang oportunista na nagpapanggap na Reyes Mercado para makakuha ng yaman. Ang insidente kay Sofia ay muling ibinalita, kasama ang mga maling impormasyon na siya raw ang may kagagawan. Tita Isabela, ano po ang gagawin natin? Tanong ni Celeste, habang binabasa ang mga comments sa social media. May lungkot sa kanyang boses, ngunit wala ng takot. Huwag kang mag-alala, Celeste, kalmadong sagot ni Isabela. Ito ang inaasahan natin. Ganyan talaga ang mga taong desperado. Pero hindi natin sila hahayaan. May press conference tayo bukas. Sasagutin natin ang lahat ng akusasyon. Kinabukasan, sa isang press conference na inorganisa ng Valderrama Group, lumabas si Celeste kasama si Isabela at Gino. Kalmado si Celeste, ang kanyang tindig ay matatag. Ako po si Celeste Reyes Mercado, panimula ni Celeste, ang boses ay malinaw at matatag. At hindi po ako isang gold digger o oportunista. Ang lahat ng akusasyon laban sa akin ay pawang kasinungalingan. Mayroon po kaming sapat na ebidensya upang patunayan ang aking pagkatao at ang mga krimen na ginawa sa akin ng pamilya Ramos. Sinagot ni Isabela ang mga tanong ng mga reporter ng may otoridad, ipinaliwanag ang mga detalye ng kaso, at ipinakita ang mga documents na nagpapatunay sa pagiging Reyes Mercado ni Celeste. Ang press conference ay naging matagumpay. Ang mga tao ay nagsimulang magduda sa mga kwento ni Doña Elena. Marco Ramos. Nasa bahay si Marco, nanonood ng balita. Nakita niya si Celly, na ngayon ay si Celeste, sadzi, ang kanyang dating asawa ay nagbago na. Hindi na ito ang babaeng laging nakayuko at takot. Ngayon, siya ay matikas, matalino at puno ng kumpiyansa. Tingnan mo yan, ma, sigaw ni Marco kay Doña Elena. Ang lakas na niya. Hindi na natin siya kayang kalabanin. Manahimik ka, Marco, sigaw ni Doña Elena. Nagpapanggap lang yan. Hindi siya totoo. Hindi siya ang Celeste na yan. Pero ma, ang dami nilang ebidensya. At ang mga tao, naniniwala na sa kanya. Hindi. Hindi ako susuko. May plano pa ako. Nagsimulang magkaroon ng malalaking pagtatalo sina Marco at Doña Elena. Nagsimulang magduda si Marco sa kanyang ina. Ang lahat ng kasinungalingan, ang lahat ng pananakit na dinanas ni Celly, ay nagsimulang bumalik sa kanyang isip. Naramdaman niya ang isang kakaibang pagsisisi. Celeste Celly Reyes Mercado. Isang hapon, habang sinusundo ni Gino si Luna sa paaralan, biglang lumapit si Atty.
Cassandra Alcantara. Luna, anak, halika rito, sabi ni Cassandra, na may pekeng ngiti. Ako ang magsusundo sa'yo. Nagulat si Luna. Hindi po. Si Tito Gino po ang susundo sa akin. Huwag kang maniwala sa kanya, Luna, sabi ni Cassandra. Ako ang tunay na kaibigan ng papa mo. Halika, ihahatid kita sa papa mo. Ngunit bago pa man mahawakan ni Cassandra si Luna, humarang si Gino. Attorney Alcantara, ano po ang ginagawa ninyo dito? Hindi po kayo ang authorized na sunduin si Luna. Sino ka para pigilan ako? Sigaw ni Cassandra. Ako ang magiging asawa ng ama niya. May karapatan ako. Wala po kayong karapatan, matigas na sagot ni Gino. At kung hindi po kayo aalis, tatawag po ako ng pulis. Dumating ang mga security guards ng Hacienda de la Cruz na ipinadala ni Gino. Napilitang umalis si Cassandra, galit na galit. Salamat po, Tito Gino, sabi ni Luna habang nakakapit sa kamay ni Gino. Walang anuman, Luna, sagot ni Gino at ngumiti. Ang ngiti niya ay nagbigay ng kapayapaan kay Celeste. Isang Sabado, nagpasya si Celeste na mag-outing kasama si Luna, Don Ricardo at Gino. Pumunta sila sa isang resort sa Batangas. Naglangway sila sa pool, naglaro sa buhangin at kumain ng masasarap na pagkain. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, naramdaman ni Celeste ang tunay na kaligayahan. Si Luna ay tumatawa, malaya. Si Don Ricardo ay nakangiti, masaya na nakita niya ang apo niya. At si Gino, ang presensya niya ay nagbigay ng kapayapaan at seguridad. Salamat po sa lahat, Gino, bulong ni Celeste. Walang anuman, Celeste, sagot ni Gino. Masaya ako na makita kang masaya. Nang gabing iyon, habang nagpapahinga si Celeste sa kanyang silid, tumunog ang telepono niya. Isang unknown number. Nag-alinlangan siyang sagutin, ngunit sa huli ay sinagot niya. Celi ako to si Marco. Nagulat si Celeste. Bakit ka tumawag? Celi, kailangan nating mag-usap. May kailangan akong sabihin sa'yo. Tungkol sa mama at sa'yo. Marco Ramos. Hindi mapakali si Marco. Ang lahat ng nakita niya, ang lahat ng narinig niya, ay nagpapahirap sa kanya. Ang pagbabanta ni Doña Elena kay Luna, ang mga kasinungalingan tungkol kay Celeste. Alam niyang kailangan niyang gawin ang tama. Lihim siyang nagpunta sa bahay ni Mang Tonyo. Ang matanda ay nagulat nang makita siya. Mang Tonyo, may itatanong po ako sa inyo, panimula ni Marco. Tungkol po sa nakaraan ni Celi at sa mama ko. Nagkwento si Mang Tonyo tungkol sa pagkawala ni Celeste, sa paghahanap ng pamilya Reyes Mercado, at sa papel ni Doña Elena sa lahat ng ito. Ang bawat salita ay parang suntok sa dibdib ni Marco. Ang kanyang ina ang may kagagawa ng lahat. Ang kanyang ina ang nagtago sa tunay na pagkatao ni Celi. Mang Tonyo, may alam pa po ba kayo na ibang ebidensya? Tanong ni Marco. May isang lumang journal si Aling Petra noon, sabi ni Mang Tonyo. Doon niya isinusulat ang lahat ng kanyang mga plano. Nakatago yon sa lumang safe niya. Nanginginig si Marco. Ito na siguro ang susi. Nang gabing iyon, habang natutulog si Doña Elena, lihim na pumasok si Marco sa silid nito. Dahan-dahan niyang binuksan ang lumang safe sa ilalim ng kama. Sa loob, may nakita siyang isang lumang journal. Ang journal ni Doña Elena. Binuksan niya ang journal. Ang bawat pahina ay puno ng mga kasinungalingan, mga plano, at mga detalye tungkol sa pagkawala ni Celeste. Ang mga salita ay nagpapatunay sa lahat ng sinabi ni Gino at Mang Tonyo. Ang kanyang ina ang may kagagawa ng lahat. Biglang narinig ni Marco ang boses ni Doña Elena. Marco! Anong ginagawa mo dyan? Marco! Anong ginagawa mo dyan? Napatigil si Marco, nanginginig ang buong katawan. Ang boses ni Doña Elena ay nasa likod niya. Dahan-dahan siyang lumingon, hawak pa rin ang lumang journal sa kanyang kamay. Ang mga mata ng kanyang ina ay nanlalaki sa gulat at unti-unting napalitan ng galit. Maano to? Tanong ni Marco, ang boses ay halos hindi marinig. Ang lahat ng nakasulat dito totoo ba? Lumapit si Doña Elena, ang mga mata ay nagliliyab. Ibigay mo sa akin yan. Hindi ka dapat nangingialam sa mga bagay na hindi mo naiintindihan. Naiintindihan ko, ma, sigaw ni Marco. Nakasulat dito kung paano mo itinago si Celeste.
Kung paano mo pinaniwala ang lahat na ulila siya. Kung paano mo siya ginawang katulong sa sarili niyang tahanan. Bakit mo ginawa to, Ma? Dahil kailangan ko. Dahil sa hirap ng buhay. Dahil kailangan kong mabuhay. At dahil sa'yo. Ginawa ko yan para sa'yo, sigaw ni Doña Elena, at inagaw ang journal mula sa kamay ni Marco. Gusto mong sirain ang buhay natin, ha? Gusto mong sumama sa babaeng iyon? Hindi ka na ba nag-iisip? Hindi, Ma. Ikaw ang sumisira sa buhay natin. Ang lahat ng kasinungalingan mo. Ang lahat ng pananakit mo. Dahil sa'yo, nawala sa akin si Luna. Dahil sa'yo, kinamumuhian ako ni Sally. Hindi ka na ba nagmamahal sa akin, Marco? Matapos ang lahat ng ginawa ko para sa'yo. Hindi ko na po kayo maintindihan, Ma, sagot ni Marco at tumalikod. Ang kanyang puso ay puno ng pagsisisi at pagkadismaya. Ang kanyang ina, ang taong pinagkakatiwalaan niya, ay isang halimaw. Nang gabing iyon, hindi nakatulog si Marco. Ang mga salita ni Doña Elena, ang mga nakasulat sa journal, ay umalinggaw sa kanyang isip. Ang sakit na dinanas ni Sally, ang lungkot ni Luna. Alam niyang kailangan niyang gawin ang tama. Kailangan niyang tulungan si Celeste. Ito lang ang tanging paraan para makakuha siya ng kapatawaran. Celeste Sally Reyes Mercado. Kinabukasan, tumawag si Marco kay Celeste. Sally, kailangan nating magkita. Ngayon na. May importante akong sasabihin sa'yo. Nag-alinlangan si Celeste. Hindi niya alam kung dapat siyang magtiwala kay Marco. Ngunit ang boses niya ay puno ng pagmamakaawa. Pumayag siya. Nagkita sila sa isang tahimik na coffee shop. Sally, panimula ni Marco, ang mga mata ay puno ng luha. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako sa lahat ng nagawa ko sa'yo. Sa lahat ng pananakit, sa lahat ng kasinungalingan. Tinitigan siya ni Celeste. Hindi niya nakita ang pagpapanggap sa mga mata ni Marco. Nakita niya ang pagsisisi. Nalaman ko ang lahat, Sally, patuloy ni Marco. Ang mama ko siya ang may kagagawa ng lahat. Siya ang nagtago sa'yo. Siya ang nagplano ng lahat. Nagkwento si Marco tungkol sa journal ni Doña Elena, sa mga nakasulat doon. Ang mga plano ng kanyang ina, ang kanyang mga motibo. Ang lahat ng kasinungalingan ay unti-unting nabunyag. Nakuha ko ang journal, Sally, sabi ni Marco, at kinuha ang isang e-drive mula sa kanyang bulsa. Kinopya ko ang lahat ng nakasulat doon. Ito ang ebidensya na kailangan mo. Ito ang magpapatunay sa lahat. Nagulat si Celeste. Hindi niya inaasahan ang ganitong tulong mula kay Marco. Bakit mo to ginagawa, Marco? Dahil mahal ko si Luna. At dahil alam kong mali ang lahat ng ginawa ko. Gusto kong itama ang lahat. Gusto kong humingi ng kapatawaran sa'yo, Sally. Kahit hindi mo ako patawarin, gagawin ko ang lahat para sa'yo at kay Luna. Niyakap ni Celeste si Marco. Hindi niya alam kung paano siya mag-react. Ang sakit ay naroon pa rin, ngunit may kakaibang pag-asa. Salamat, Marco, bulong niya. Salamat. Gino Valderrama. Nang malaman ni Gino ang tungkol sa pagtulong ni Marco kay Celeste, hindi siya agad nagtiwala. Alam niyang si Marco ay mahina at madaling manipulahin. Celeste, sigurado ka ba sa kanya? Tanong ni Gino. Baka bitag lang yan. Hindi, Gino, sagot ni Celeste. Ramdam ko ang pagiging totoo niya. At ito ang ebidensya na kailangan natin. Kinuha ni Gino ang e-drive at sinuri ang mga files. Ang lahat na nakasulat sa journal ni Doña Elena ay naroon. Ang mga plano, ang mga petsa, ang mga pangalan. Ito ang smoking gun. Ito ang magpapatunay sa lahat ng krimen ni Doña Elena. Ito na, Celeste, sabi ni Gino. Ito na ang magpapanalo sa atin. Isang gabi, habang naglalakad si Celeste at Gino sa hardin ng hacienda, tumigil si Gino. Hinawakan niya ang kamay ni Celeste. Celeste, panimula ni Gino, ang boses ay puno ng pagmamahal. Simula nang makilala kita, nagbago ang buhay ko. Nakita ko ang lakas mo, ang kabaitan mo, ang pagmamahal mo para kay Luna. Mahal na kita, Celeste. Mahal na mahal. Lumuhod si Gino at kinuha ang isang singsing mula sa kanyang bulsa. Will you marry me, Celeste Reyes Mercado? Napakagatlabi si Celeste.
Ang kanyang puso ay puno ng kagalakan. Matapos ang lahat ng pinagdaanan niya, narito siya, sa harap ng isang lalaking nagmamahal sa kanya ng totoo. Opo, Gino. Pakakasalan kita. Niyakap ni Gino si Celeste ng mahigpit at hinalikan siya. Ang halik niya ay puno ng pagmamahal at pangako. Ang kasal ni Celeste at Gino ay ginanap sa Hacienda de la Cruz. Isang simpleng seremonya, ngunit puno ng pagmamahal. Ang lahat ng miyembro ng pamilya Reyes Mercado ay naroon, kasama ang mga kaibigan ni Gino at ang mga kasamahan ni Celeste sa trabaho. Si Luna ang flower girl at ang ngiti niya ay nagbigay ng liwanag sa buong lugar. Nang gabing iyon, habang sumasayaw si Celeste at Gino, naramdaman ni Celeste ang isang kakaibang kapayapaan. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng pagdurusa ay naglaho na. Napalitan ito ng pagmamahal, ng kaligayahan at ng isang bagong simula. Celeste Celi Reyes Mercado. Lumipas ang mga taon. Si Celeste ay naging isang matagumpay na businesswoman at philanthropist. Ginagamit niya ang kanyang impluwensya at yaman upang tulungan ang mga kababaihan na biktima ng pang-aabuso. Nagtatag siya ng isang foundation na nagbibigay ng legal aid at shelter sa mga kababaihan na nangangailangan. Si Luna ay lumaki ng maganda, matalino at mabait. Mayroon siyang isang mapagmahal na pamilya at isang ama sa katauhan ni Gino. Isang hapon, habang naglalakad si Celeste, Gino at Luna sa dalampasigan, ang araw ay papalubog. Ang sunset ay kulay orange at pink, napakaganda. Niyakap ni Celeste si Gino at hinawakan ang kamay ni Luna. Mama, ang ganda po ng sunset, sabi ni Luna. Anak, sagot ni Celeste at ngumiti. Napakaganda. Tiningnan niya si Gino. Ang mga mata niya ay puno ng pagmamahal. Nahanap ko na ang aking tahanan, bulong ni Celeste. Hindi lang ito isang lugar. Ito ay isang pamilya. Isang pag-ibig. Isang buhay na puno ng pag-asa at kaligayahan. Ang lahat ng pinagdaanan niya ay nagturo sa kanya ng halaga ng pagmamahal, ng kapatawaran at ng pagiging matatag. Ang kanyang buhay ay isang patunay na kahit gaano kahirap ang pagsubok, kung may pananampalataya ka, at kung may pagmamahal ka, makakahanap ka ng kaligayahan. At dito nagtatapos ang kwento ni Celeste Reyes Mercado, isang patunay ng pag-asa, pagbangon at pagmamahal. Sa lahat ng naglaan ng oras upang pakinggan ang kwento ni Celeste, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Ang paglalakbay na ito, mula sa unang kabanata ng kanyang paghihirap hanggang sa huling pahina ng kanyang tagumpay, ay naging isang napakagandang karanasan para sa akin bilang manunulat. Bawat salita, bawat damdamin ay inilaan upang ipinta ang larawan ng isang babaeng nagpakatatag sa gitna ng unos. Naramdaman ko ang bawat hapdi, bawat luha, at bawat ngiti ni Celeste habang isinusulat ko ang kanyang kwento. Ang kanyang paglalakbay ay nagpapaalala sa atin na gaano man kadilim ang ating nakaraan, laging may liwanag na naghihintay, lalo na kung pinipili nating manindigan para sa katotohanan at pag-ibig. Naway ang kwentong ito ay magsilbing inspirasyon na ang pagmamahal ay may kapangyarihang magpatawad, magpagaling at magbigay ng bagong simula. Sana ay nadama ninyo ang bawat mensahe ng pag-asa, ng pagpapatawad, at ng walang hanggang pag-ibig na nais kong iparating. Labis akong umaasa na ang istoryang ito ay nag-iwan ng marka sa inyong mga puso, at kung mayroon kayong nais ibahagi, huwag mag-atubiling ikwento ang inyong mga saloobin. Maraming salamat muli at hanggang sa susunod na kwento.